ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ayan. Ang bautismo kasi paglulubog. Yung salitang baptizo sa Grego, ang kahulugan nun, to make whelmed. Lagay mo nga sa screen. Baptizo means to make whelmed. Ibig sabihin, masakop na lubos, malubog, parang immersion. Ang immersion hindi lang nagaganap sa tubig. Ang immersion nagaganap pag ang isang tao ay buong-buong nasakop yung kanyang katawan, buong-buong na whelmed. Ano ba sa Tagalog yung whelmed, kapatid na Daniel? Nasukuban po, kapatid. Oo, nasukuban, gano'n, ang kahulugan nung salitang baptizo sa Grego. Masukuban ka, buong-buo kang masakop. Kaya, halimbawa, gusto mong matuto ng isang lengguwahe, kailangan ma-immerse. Para matuto ka, siguro tumira ka sa isang lugar na ang mapapakinggan mo, puro ganon. Kaya ako natuto ko ng kapirasong Portuges kasi napapakinggan ko araw-araw ganon. Natuto ko ng kapirasong Kastila. Na-immerse kasi ako, nakakausap ko mga Espanyol, na-immerse ako. Nung matira ako sa Pampanga, na-immerse ako. Kasi yung to make whelmed, ang ibig sabihin nun kasi, para bang ma-immerse ka, masakop ka doon sa isang lugar na ang maririnig mo, puro Kapampangan. Yan ang definition ng Thayer Dictionary sa baptizo eh. Number 1 is to dip repeatedly, to immerse. Ayun, no? Lagay mo yung immerse para makita nila sa screen. Para ma-immerse ka, ma-overwhelm ka o kaya ma-whelmed ka, ma-deep ka, doon ka tumira sa lugar ng Kapampangan para matutunan mo agad ang Kapampangan. Kaya ako, 2 buwan pa lang, marunong na akong mga Pampangan noon. Na-immerse ako doon sa puruan na papakinggan ko, puro Kapampangan, natuto ko ng Kapampangan. Ang punto ko, kapatid, hindi lang tubig ang pwedeng ma-immerse ka. Pwede kang ma-immerse sa wika, pwede kang ma-immerse sa trabaho, na pagka yung tinatawag na apprenticeship, pag nandun ka na sa apprenticeship na process, mai-immerse ka sa trabaho, matututunan mo trabaho. Ang punto ko, pagka ikaw ay in-immerse sa tubig, binautismohan ka sa tubig, ilulubog ka sa tubig. Pagka babautismohan ka sa Espiritu Santo, i-immerse ka sa Espiritu Santo o bubuhusan ka ng Espiritu Santo. At pag ikaw naman babautismohan sa apoy, i-immerse ka sa apoy o aapuyan ka, no? Ganon. Sa Biblia, mayroong bautismo sa apoy. At yung bautismo yon, hindi literal na apoy yun. Kasi pag apoy yun, gaya ng ginawa ng Katoliko, inapuyan yung 300,000 mga taong tutol sa kanila, patay lahat yung 300,000. No? Ang kahulugan nung dadaling ka sa apoy, ang kahulugan nun, pagsubok, kapatid. Basahin natin ang Zacarias, Kapitulo 13, versikulo 9. Pakinggan mo. At aking dadalhin ang 2 bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Ayon.
Yung palang bautismo sa apoy, parang pagsubok yun. Parang yung ginto, sinusubok o pinipurify ng apoy. Habang inaapoyan mo yung ginto, nawawala yung mga impurities. Kaya nakakakuha ka ng 99.99999 na gold. Ibig sabihin, almost wala pang 1% o 0.01% ang impurities. Pwede mo na sabihin pure gold na habang inaapuyan mo ang ginto, nagiging pure. Ganon yung sabi ng Diyos. Dadalhin ko sila sa apoy, susubukin ko parang ginto. Kaya ang kahulugan pala, kapatid, ng pagbautismo sa apoy, pagsubok na darating sa iyo yon. Pagsubok na galing sa Diyos. Basahin natin ang paliwanag ni San Pedro doon sa unang Pedro 1:6. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayoy sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Yung palang larawan ng apoy, yun pala ang pansubok sa pananampalataya. Ang ginto, sinusubok sa apoy. Pero ang ginto, nasisira. Yung pananampalataya, lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Pero sinusubok din niyang pananampalataya sa pamamagitan ng apoy. Ano ba yung apoy? Yung mga pagsubok na darating sa buhay mo, mga pag-uusig, mga kahirapan, mga betrayals, itatakwil ka ng magulang, maaaring itakwil ka ng asawa, ng kaibigan. Pagka tinanggap mo si Kristo, uusigin ka, yun na yung bautismo sa apoy. Pag natiis mo yun, yung sari-saring mga pag-uusig na yun, basahin muna natin ang 2 Timoteo 3:12. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Uusigin ka eh. Dadating sa iyo mga pagsubok, pag-uusig, pagtatakwil ng tao. 5:11 ng Mateo. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mararanasan mo yan pag naging Kristiyano ka. Aalimurahin ka, uusigin ka, pagwiwikaan ka ng sari-saring masasama na pawang kasinungalingan. Kaya nga, akala nung mga naninira sa akin, nakaka-point sila eh. Sabi ko, sige, dagdagan nyo pa, mas marami akong points kaysa sa inyo. Kasi natutupad yung sinabi ni Kristo eh. Ang pinagsasasabi sa akin, sari-saring masama na pawang kasinungalingan. Hindi nyo nga mapatunayan sa korte ng tao eh. Malakas na kayo sa gobyerno, hindi nyo pa mapatunayan yung demanda nyo eh. 20 demanda ng Iglesia ni Manalo, awa ng Panginoon, dismiss na lahat ngayon. Isa na lang ang natitira, yung rape. Kasi ipinail nila yon laban sa akin, wala na ako sa Pilipinas. Nung unang i-file yun, dinismiss na ng piskal yun. Pinakialaman lang nung Secretary of Justice ni Presidente Arroyo. Pinakialaman yon. Dinismiss na yon. Ipinail uli. Kaya lang, wala na ako sa Pilipinas. Yun ang hindi pa natatapos nga hanggang ngayon. Pero ako,
Yung lahat ng kanilang paratang, attempted murder, baka kung ano-anong paninira laban sa akin, hindi nga nila napatunayan sa gobyerno eh. No? Tama ang sabi ni Kristo. Pagwiwikaan kayo ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Kaya nga umamin yung kanilang ministro natiwalag eh, na ayaw na rin sa kanila, tumiwalag na sa kanila, si Lowell Minorca. Kasama raw siyang naninira sa akin. Humingi ng tawad si Lowell Minorca. Pakinggan nyo, ministro ni Manalo ito eh. Like to extend our apology to the rest of the Dating Daan members, especially yung brother Eli Soriano. Kasi, you know, I was part of what happened before. Sad to say na I know exactly what they did. Kasi nag-edit ako ng Tamang Daan noon. Yun ang ano eh. And pati yung ano, yung nahandaan ko yun eh, yung nagpakalat noon ng newspaper. Yung comics against ano, kilala kong gumawa nun, ano, si Ferma. And parang nung pala naramdaman ko na, sabi ko, why are they doing this? I mean, kung talagang you're of God, you don't need to do this. Diba? Nakakalungkot lang. And kaya nakita ko yung talagang ginawa nilang strategic targeting sa kanya hanggang sa Interpol. So yung ginawa ng procedures na yan. I was a witness to that, all of that. Kaya sabi ko siguro it's never too late for at least yung mga talagang mga kasamahan namin na who's not into hatred and all of that. At least on our part, talagang we would like to extend our apology, sincere apology. Yan. Ina-apology si Lowell Minorca. Lalabas mabuting kaloobang tao yan. Inaamin niya yung party siya nung paninira sa akin. Na pati paggawa ng comics, ginawa ako ng comics ng Iglesia ni Manalo. Ang pangalan daw nung gumawa, yung Perna, sabi niya. Ayan, awa ng Diyos, ano? Pero siguro ako, nung nangyayari yun na masyado akong ginigipit, binabautismohan ako noon ng espiritu ng apoy. Kasi napakahirap ng dinaanan ko, kapatid. Iniwan ko yung mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. Nagpunta ako sa isang bansa na wala naman akong kilala kahit isa. Hindi ko pa maintindihan ng wika, hindi marunong ng English ang karamihan. Tapos, iba ang pagkain nila kaysa sa pagkain ko, matanda na ako. Ang kinakain nila, puro karne, na inihaw na karne. Ang tawag nila, churrasco. Hindi ako diyan sa atin, yung beans ginagawa yung halo sa halo-halo eh. Dito ginagawa ulam yun eh. Hindi ko mahirap yung dinaanan ko. Tapos napakalamig. Sa Pilipinas, mainit, dito napakalamig. Minsan 2 degrees, minsan -1, -2. May asthma ako. Mahirap din yung dinaanan ko, pero awa ng Diyos ngayon. Naka-adapt na ako. At yung mga kasinungalingan na kanilang inimbentong kung ano-anong mga kaso laban sa akin, parang sabi ko siguro parang inaapuyan ako ngayon. Awa naman ng Diyos, hindi ako nasunog. Kasi ang inaapuyan yung pananampalataya mo, yung pagtitiwala mo sa Diyos, kung hanggang saan ka makakapagtiis. Pero mahirap talaga dadaanan mo. Sabi nga ni Pablo sa mga Ebreo, ang lahat ng parusa sa ngayon ay tila baga hindi ikaliligaya. Basahin na nga natin, kapatid na Daniel 12:11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayunmay pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Ayun, parang parusa yan eh,
Yang pagsubok, yung parang bautismo sa apoy, papahirapan ka ng kaunti, pero matitiis mo naman. Ayun, awa na